Magandang araw mga kahunta. Nakabili tayo ng bagong battery kaya lang may problema. Natin nung may kabit yung battery, hindi kayang tumanggap ng load yung bagong battery. Mabilis na bumabagsak yung voltahe kaya tumirik kami. Kaya ito, may kasama tayong isang expert para tulungan tayo mag-ayos ng battery ng e-bike. Okay, nandito si Jeric Anion Bebo San Pedro, Laguna. mula sa San Pedro, Laguna. Pamangking ko yan. Yes. Like, share, subscribe. Siya yung maalamat na nagsabi na mukhang bibe yung mga e-bike. At naging dahilan ng transformation nitong e-bike na ito. Doon talaga nagumpisa yung transformation ng e-bike na ito. Yung sa sinabi ni Jack na mukhang bibe yung e-bike. Yun ang ating nilutas. So okay naman ang kinahinatnan, gumanda yung itsura ng e-bike. At eto ngayon may problema tayo doon sa battery at ating ayusin to. Okay? I-test muna natin dito yung yung luma na para kita nila yung pagkakaiba. Okay, test natin yung dating battery niya. Ito yung niya, voltage. Kita ba? Ayan. Yan, naka-on na siya, no? 13.34. Pero pag tinapakan mo yung preno, tapos nag-accelerate ka, Okay. hanggang 13.09 lang. Oh, hindi malaki yung voltage drop niya, no? Okay lang, manageable. Testingin naman natin yung bagong bili. Ito yung bagong bili. Ang standby ng bagong bili, 12.36. Pag nilagyan ng load, nababaan ng 10. Kita nyo. Ang laki ng bagsak. Kaya tumitirik talaga. Ito pa yung isang bago. $12.30. Pag nalagyan ng load, Yun. 10. Yun. Laki ng bagsak. 2 digits agad ang bagsak niya. Testingin natin yung isang luma. Tandaan nyo yung mga bago, galing 12, tapos pag nag-load, nasa 10. Pero yung luma, 13. Pag nilagyan ng load, konti lang yung niya, voltage drop. So kaya niya yung load. Bagong kabit lang yun yung dalawa. Ang laki agad ng nawawala doon sa sa kabuuan ng voltahe. Malaking nababawas. Malaking nababawas. Magiging siya, dead bat na yung dalawa. Kita mo. Yung 63.9. Okay, 63.9. Patakbuhin natin.
Yun o. 57, pinakamababa. Oh, malaki. 57 ay Yun, 42. nag-42 pa. Okay. Yun, 31. Ang laki talaga na ibinabagsak. Oh. Diba dito pag 56 na, parang critical na yan. Oh, nasa 60% agad yun. Hindi mo siya pwede isagad. Mm. Ang nangyayari pa nga, nung tumiri kami sa daan, nakita ko na umabot sa 37 yung drop. Nagwa-warning. Tapos tumutunog talaga yung e-bike, nagwa-warning, tapos ayaw na niyang tumakbo. Sa pangalawang pagkakataon ay naranasan namin na hatakin ng tricycle itong e-bike. Kaya siguro siya nagte-30 plus dito Oo. Dalawang battery kasi yung Yung pumapalya. 24 volts kagad na babawas Oo. Kaya 30 lang na kasi dapat 60 volts, diba? Kaya ang gagawin natin, ibabalik na lang uli natin yung dalawang lumang battery na pinaltan. Kaya naman pinaltan yung dalawang battery na yon, bumabagsak na rin siya kapag may load. Pero at least, nakakatakbo pa rin yung e-bike. Ibang brand yung dito, no? Ibang brand. Tinesting mo lang yung brand nila. Na binili sa Lazada. Sana isolated case lang. Sana isolated case. Pero dalawa kasi yung battery. Doon sa mga comments na napuna ko doon sa comment section ng binilhan ng battery, yung mga positive na comments ay may kinalaman doon sa mga gamit sa solar. Yung stationary ang gamit. Hindi tumatakbo. So walang problema doon. Pero kapag ka ginamit mo sa e-bike, tumatakbo kasi itong e-bike. Nagkakaroon ng load. Kaya ang mangyayari, malaki ang kakainin niyang voltahe doon sa battery. Kaya pwede ka talagang tumire kapag ka hindi maganda yung battery. Kaya doon sa mga viewers natin, ingat lang sa pagbili ng murang battery. Dahil baka hindi mo rin mapakinabangan, sayang yung pera. Nakamura ka nga, hindi mo naman mapatakbo yung e-bike mo. So, lesson learned ito. Meron na ako suki doon. Lumipat pa ako dahil ang bili ko doon sa suki ko, mahigit 1.5. Lumipat pa ako dahil nakakita ko ng 1,000 lang. Malaking tipid na yan. Malaking tipid, sipin mo yung 500 piso na matitipid mo. Kaya lang, kung ganito naman, hindi mo papatakbo yung e-bike, di bali na, gumastos ka na ng konti. Kaysa naman magka-aberya ka pa. Ang suggestion ng isa sa ating mga viewers ay para daw hindi agad magpalit ng battery at para mapakinabangan pa yung mga battery na nagkakaroon ng voltage drop, ay i-charge ng isa-isa. Pwede tayong gumamit ng ganitong charger. Ito yung ginagamit sa pag-charge ng battery ng kotse. Yan. Mura na ang ganito, mura na. Pwede na silang bumili. Kaya ito, yung bago natin ibalik yung dating battery, chinarge ko muna. Kaya medyo maganda na uli yung voltahe nito. Ito pating ganitong mga charger, mayroong pulse repair feature. So may chance na ma-repair yung battery para hindi siya agad bumagsak ang voltahe. Yun yung kagalingan ng ganitong mga charger. So, ito talaga yung original battery ng e-bike. Ibabalik uli natin para ito na lang uli muna ang gagamitin natin habang hindi pa tayo nakakabili ng bago at mas reliable na battery. Tsaka dito, di ba may napuna ka dyan? Na mas magaan yung bago. Oo, yun. Yung isa ko pating napuna nung bagong deliver yung yung battery. yung bagong battery, mas magaan. Mas magaan siya. Ang laki ng kagaanan kaysa sa dito sa original na battery. So doon pa nga lang nagduda na ako eh.
Pakita nga natin yun. Bale, oh. Grabe. Okay, samantalang yan, ingat na ingat pa ako sa pagbubukas para mabubukas dito sa awak ko. Yan nga po parang kayang isang kamay. Oo. Ang isa eh. Ayun. Hmm. Yun, no? Ang lakas. Sa mga load niya. Hmm. Isa din sa luma. Kaysa doon sa bago. Sa bago pala. Oo. Sorry. Correction. Yung. Sabihin eh, power pack talaga, ano? Oo. Ito, naibalik na natin yung dating battery niya. Testingin uli natin. So, same brand na siya lahat. Pare-pareho na sila. Yung luma. ngayon. Wait lang, wait lang. So, dito. Ito pala, G-Boy. Ikat mo na lang para binalik natin. Ang binalik. Okay. So, tetestingin natin yung battery, yung dati niyang battery na ibinalik natin ngayon. Lalagyan natin load. Ayan. Ang kanyang reading ay 13.09. Patatakbuhin natin ngayon. Tingnan natin load. Hanggang 12.81. 73. Oh, okay. Wala pang 1 volt. Oo, maganda. Walang 1 volt. Gamitin natin yung isa. Yung isa pang ano. Ayan na, kung ano yung posisyon ng mga pinagpalitan yun pa rin. Baka sabihin nyo kasi yung dulo-dulo lang ng So, terminal. ang reading niya ay 12.11. Ayan, medyo mataas ang drop na rin. 10.9. 10.9. Mahigit sang voltahe. Yan. Kaya pinaltan mo na rin siya dito na. Oo, kasi talagang bumabagsak tong isang to eh. Kasi 12 lang siya eh. Isipin mo, chinarge na nga natin to kanina. Bumaba pa rin siya ng 12 eh. Nasa 13 na yan kanina. Kaya abangan nyo sa susunod na vlog kung mga ano tawag dito? So malamang, bumili na lang muna ako ng magandang klase. Kahit ito lang isang to ang palitan mo. Para Abangan nyo next vlog kung anong sign para magpalit na kayo ng bagong battery. ating ano, yung sa 60 volts reading. Reading Ah, 60 okay, volts. 60 volts. Tapos tingnan natin kung gaano kalaki ang drop niya.
Wait lang po. Yeah, 64.3 ang ating reading. Patakbuhin natin ngayon. Hanggang 61. Hanggang 61.6. Kanina 56. 57. Oo, yun ang diferensya. Kita nyo na Oo. diferensya, mga kahunta. Mm. Makakatakbo na tayo. Hindi na tayo titirik nito At kasi magpapahila sa tricycle. Oo. Road test mode natin mamaya. Pabungahan. Oo, pwede bubuntot. Total may kung sakali man may tagahili. Hindi mo. Okay naman ito. Okay mga kahunta, bago tuluyang umulan, kasama ko rito si Jeric Añonuevo, ang guwaping ng San Pedro, Laguna. At nasaksihan ninyo yung ginawa natin pag-test sa battery. Nakita natin yung pagkakaiba ng quality ng original na battery ng e-bike at saka nung murang battery na bago na nabili ko sa online shopping pero palyado. Kaya sana may matutuhan kayo dito sa vlog na ito na kumbaga ingat tayo sa pagbili, hindi ko mo mas mura okay na dahil baka hindi naman natin mapakinabangan, tumirik lang yung e-bike natin. Ayan, may iba ka pang masasabi, Jack? Para sa mag-abang kayo sa mga susunod naming vlog. Para sa St. Thomas naman, kung kailan kayo pwede magpalit na ng battery. At dito may special guest ka doon? Oh, may special guest tayo. Siya yung isa sa mga unang-unang e-bike user dito sa aming bayan. At napansin ko hanggang ngayon hindi pa siya nagpapalit ng battery. Sa susunod makikita natin yung kung ano na ang kalagayan ng kanyang battery at kung dapat na talagang palitan ito. Gagawin nating example yon. Para sa Ayan. mga hindi nagpapalit ng battery na Oo. 2 years and Oh, above. 2 years and above. Yan. Para alam niyo po yung itsura at yung mga bolts, ganun. Oo. At baka naman kailangan palitan nyo na talaga. Okay. So, teka pala. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming vlog, huwag niyong kalilimutan mag-subscribe at inyo lang pindutin yung notification bell para updated kayo sa sa susunod na video. Yan. At saka paki-share na rin at paki-like para matulungan nyo kami na palaguin itong channel na ito. Okay? Maraming salamat mga kahunta at huwag kalilimutan, green and free!